Isang mapagpalang araw, magandang umaga po sa ating lahat. Sa umaga po ito, muli tayo po ay gaganap ng ating pagsamba. At napakahalaga po sa umagang ito ay ating pong pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Kung kayo po ay may dalang Bible, pakibuksan po ninyo ang inyong Biblia sa Acts chapter 6 from verse 1 to 7. At yung mga talata pong iyan ay ating pong pagbubulay-bulayan at pag-aaralan. Subaybayan po ninyo. At bago po natin yan pag-usapan ay manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Samahan mo po kami at pagpalain mo ang iyong salita na mahayag. Tulungan mo ang iyong lingkod. Ganon din po ang lahat ng makaririnig ng iyong salita ay makaranas ng iyong masaganang pagkapala. Salamat po at sa ipo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So muli po, pagpalang araw. Sa umaga po ito, ang tema po na ating pag-uusapan buhat sa mga talatang chapter 6 from verse 1 to 7 is grow in the Word of God, o lumago tayo sa salita ng Diyos. Isa-isahin po natin ang pagbasa sa mga talata at hahati-hatiin po natin, pero itutuloy na po natin ang talakayan at pagbubulay-bulay sa mga talata. In verse 1 and 2, ganito po ang sinasabi. Now, in these days when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distributions. And the crowd summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables." Kung inyo pong papansin yan, i-obserbahan po natin buhat sa talata. O papansin po natin dyan in verse 1, the disciples were increasing. So, mabilis po ang paglago at pag-unlad ng mga mananampalataya, ang pagdami ng mga mananampalataya dahil sa panahon na yan, naging malaya po ang pangangaral ng Ebanghelyo. Nagsimula po yan sa chapter 2 hanggang sa chapter 5, makita po natin kung paano po kumilos at gumalaw ang banal na Espiritu sa pamagitan ng pangangaral ng mga apostol. At dito nga po sa chapter 6, makikita natin the disciples were increasing. Yan po yung ating makita. Pero at the same time, lumalago po ang kanilang pulong, lumalago po ang bilang nila, lumalago rin po at nagkakaroon din po sila ng problema. Sabi nga, they were increasing but also problem arise. Dahil po yung mga Hellenists, ayon po sa verse 1, complain against Hebrews for neglecting the daily distribution. So yun po yung issue, yun po yung problem na na-encounter dito ng mga unang mananampalataya or the early church. Ngayon, ang tanong po natin, dahil sa issue na yan, paano po hinarap ng mga apostol o paano nila in-address yung issue, how the apostles address those issues. So, makikita po natin sa verse 2, and the crowd summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables." So ipinatawag po niya lahat ng mga mananampalataya at doon po ay diniscuss nila na kinakailangan mayroong tumayo at gumanap ng tungkulin para doon sa trabaho po ng pagdidistribute ng mga pagkain sa mga kapatiran. So ito po yung ating makikita. Pero gusto ko pong pansinin yung mga words na binigyan po natin dyan ng highlights. Yung sa verse 1, yung distribution. At doon sa verse 2, to serve tables. Yung salita po niya, distribution and the word to serve tables ay isa lang po ang word na ginamit niya sa original language. Ang ginamit po ay diakonia, na ang ibig sabihin po ay servant o to serve. So nangangahulugan po yung distribution of food to serve tables is a service, work of service. So nangangahulugan po na ito po ay pagpapakita na yung salita na yan, sa pagkakataon na yan ay magkakaroon po ng pagsiserve sa mga kapatiran. Pero kung inyo pong papansinin, pupunta mo kayo sa verse 4, ang ginamit na salita, and the word ministry in verse 4, word ministry is also diakonia. So ministry, distribution, and serve tables is one word po yung ginamit. Yung salitang diakonia. At ito po nakita ko, na-observe ko na yung service ay nangangahulugan na
either service or ministry in the Word, it all serving the Lord. So nangangahulugan po na ang mga alagad ay meron dapat lamang i-focus sa kanilang pag-serve at hindi maubos yung kanilang oras doon sa pag-serve sa table. Pero yung dalawa pong galaw na yan ay nangangahulugan ng paglilingkod sa Panginoon. So makita po natin sa verse 1 and verse 2, we do serving both in ministry of the word and ministry of service. So yung service sa Lord ay manifestation that they are growing in the word of God. So sa madaling salita, kung tayo po ay lumalago sa salita ng Diyos, ang unang pong manifestation ipinapakita dito sa atin ay nagiging bukas po tayo sa paglilingkod. At tinutugunan natin yung mga pangangailangan. Kagaya po ng pangangailangan dito, dumating ang issue dahil sa kanilang pag-unlad at pabilis na paglago, na-encounter nila yung mga complaint dahil hindi na po naibibigay yung distribution ng tamang distribution sa mga kapatiran. So yun po yung ma-observe natin dito sa verse 1 and verse 2. Now, both serving in the ministry of word, serving in the ministry of service, they are both serving the Lord. So sa madaling salita, ginagawa natin ang bagay na paglilingkod dito sa church, either sa pagtuturo ng salita ng Diyos o sa pag-serve in a practical service. Ito po ay paglilingkod sa Panginoon. Yan ang first observation na pwede natin i-distinct from verse 1 and verse 2. In verse 3 and verse 4, sabi niya, therefore, brothers, speak out from among the 7 men of good repute, full of the Holy Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the Word. Ito po yung pinag-uusapan natin kanina sa verse 4. So dito po makita natin yung mga apostol ay matapos silang nagpatawag ng kulong, ay dinelegate nila yung work of this distribution of food. Then they can concentrate on preaching the Word of God and the ministry of prayer. So mapapansin po natin yan. Sinabi niya sa mga kapatiran, pick out from among you the 7 men of good repute, full of the spirit of wisdom. At sabi niya, we will appoint to this duty. So nakita po natin kung anong meron ang diskarte nitong mga apostol. Binigay nila ang pagpili sa mga mananampalataya, pero matapos nilang makita kung sino ang karapat-dapat, inappoint sila upang trabahuin yung trabaho na ito ng distribution of food o yung tinatawag ng service to serve tables. So ito po yung makikita natin dyan. Verse 5, and what they said pleased the whole gathering, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolaus, a proselyte of Antioch. The assembly accepted the proposal from the apostles. Then they chose men with full of the Spirit, full of wisdom, and full of faith. So sa madaling salita, hindi sila basta pumili lamang, kundi meron silang nakitang katangian na doon po sa kalagitnaan nila, nakikita na itong mga taong ipinili na ito ay meron na pong karunungan na nagmamanifest sa kanila. Meron na pong matatag na pananampalataya na makikita sa kanila at ma-observe sa kanila. At ang sa magandang bagay, sabi diyan, distinct sa kanila, they are full of the Holy Spirit. So sa madaling salita, wala pa silang posisyon, pero kinakakitaan na sila ng tunay na katangian bilang tagapamahala sa ganitong klase ng pagsiserve. So sa madaling salita, makita po natin, sa panahon na yan, ang mga apostol ay gusto nilang mag-focus sa preaching and sa prayer. At kinakailangan sa ibang bahagi na dapat gampanan, meron silang katuwang, kaya po sila pumili ng 7 lalaki na magsiserve po sa ganoong kaparahanan. In verse 6, in verse 7, this they set before the apostles, and they prayed and laid their hands on them. And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem. And great many of the priests became obedient to the faith.
So, matapos po nilang mapili yung mga lalaki, ayon sa instruction po ng mga apostol in verse 6, ibinigay nila ito sa mga apostol at ang mga apostol ay pinanalangin sila at pinatong ang kanilang kamay. Then ano po ang resulta? In verse 7, and the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem. So meron pa po, distinct po yung manifestation ng pag-unlad. And the great many of the priests became obedient to the faith. So dahil po natugunan yung mga pangangailangan at meron pong mga gumaganap, naging maayos ang pangangaral ng salita ng Diyos, nagkaroon ng focus sa pananalangin, ang mga mananampalataya ay nakipagtulungan at ang bawat isa na may kakayanan ay nakibahagi sa pamamahala sa padami ng mga mananampalataya. And then the result is, the word of God continued to increase and the number of disciples multiplied greatly. So makikita po at ma-observe po natin dito sa mga talatang ito ng verse 6 and 7, ang manifestation growing in the Word of God or yung the influence of the Word of God was really evident. Number one, the number of the disciples multiplied. So dumami po ang bilang nila. And secondly, they became obedient to the faith. Yung mga priests na sumampalataya kay Jesus, sumunod sila sa pananampalataya na itinuturo sa kanila. Ang tanong po natin ngayon ay ganito. Now, the question is, what is the secret of their growth? So, mabilis yung paglago, sabi sa verse 7. So, ano po talaga ang sikreto sa mabilis na paglago nila? Siyempre, number one po sa lahat, yung manifestation, yung malaya po na kagagawa sa buhay ng mga mananampalataya, ang banal na Espiritu. At ito po yung isang magandang pangunahin sa lahat that time, very strong ang galaw at kilos ng banal na Espiritu sa church. At yun po makikita natin, kaya yung book of Acts, hindi lang yung masasabi na Acts of the Apostles, Act of the Holy Spirit in the life of the Apostles. So, nakakilos ng malaya ang banal na Espiritu sa buhay ng mga apostol bilang mga leader ng church at sa mga mananampalataya na sumusunod, nagpapasakop sa mga instruction na dapat nilang matugunan yung mga pangangailangang lumilitaw. So, yung question po natin, what was the secret of their growth? So, yan po yung magandang i-distinct po natin buhat sa paglago ng unang iglesia. Number one po, in chapter 5, verse 41 to 42, the leaders are willing to face any sacrifice in serving Christ. So sila, sa kabila ng mayroong mag-uusig, sa kabila ng mayroong pumipigil na sa pangangaral ng salita ng Diyos, willing po na mag-sacrifice ang mga leaders that time. Willing po sila na humarap, ano man ang hamon na kinakaharap ng kanilang pagsunod o paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung ma-observe natin sa verse 41 and verse 42. Sa verse 42, they did not cease to teach and preach the word of God. Hindi pa rin sila tumigil sa salita ng pagtuturo ng salita ng Diyos at pangangaral. So kung meron pong willing mag-sacrifice ang pangangaral ng salita ng Diyos sa kabila ng merong mga issue, sa kabila ng merong mga conflict na kumukontra sa kanila, pero hindi pa rin sila tumigil sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. After the work of the Holy Spirit, the life of these people, makikita po natin yung una, yung leader po willing mag-sacrifice. Kayang harapin ang hamon. Yung pong mga dapat gampanan ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos, hindi po nila itinigil. At ganyan din po ang nangyari sa atin. Marami po sa panahon ng pandemya, marami po sa panahon ng pagsubok na dinaan natin for past 2 years, na yung mga leaders po natin hindi po tumigil mag-isip ng paraan upang may pagpatuloy ang pagtuturo ng salita ng Diyos, upang may pagpatuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos. And even yung extra time, extra effort, binibigay po ng ating mga leaders. At yung ibang mga mananampalataya nakipag-isa. So ano po ang nangyari? Nag-manifest po kahit sa kabila ng pandemya, nagpapatuloy ang gawain. At ito po ay nagkakaroon pa ng paglago sa pananampalataya. In the temple and in their houses gathered every day, chapter 2, verse 47. Yan po yung ma-observe natin doon. So, pangatlo po ma-observe natin,
So, hindi po sila tumitigil sa pagtitipon. Either doon sila sa templo o doon sa kanilang bahay, sila po ay nagpapatuloy na nagtitipon. Inaalala, sinasamba ang Panginoon, nagsasama-sama sa pananalangin, nag-aaral ng salita ng Diyos, ginaganap po nila yung banal na hapunan bilang pag-alaala sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. And that works or that acts ay nagpapakita, ino-honor nila sa buhay nila ang ating Panginoong Jesucristo. At inaalala nila araw-araw ang mga turo ng mga apostol na siyang itinuro ng mga apostol ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol. So ito po yung ginagawa nila. Masigla silang nag-aaral at masigla silang nagtitipon. Ito po yung isa sa mga masasabi nating secret ng kanilang mabilis na paglago. Siyempre, pangunahin, may galaw ang banal na Espiritu sa buhay nila. Ang pang-apat po, they submitted and obeyed the apostles' instruction. So, sila po ay nagpasakop, nakinig sa instruction ng mga apostol. Bilang mga apostol, that time sila po yung leader ng early church. Sila po yung na tumatayong mga leader. At dahil sa pagdami, kinakailangan po nilang magdadagdag ng mga katuwang sa pamamahala ng church. So, pero ang isang karakter na nakatulong upang sa mabilis na paglago ay nag-submit sila sa leader at sumunod sila sa instruction na ibinibigay. Nagkakaisa ang lahat. Kung inyo pong papasin, nabasa natin, masayang tinanggap ng mga mananampalataya ang instruction ng mga apostles. Then, panglima po, they continuously exalted Jesus as their Lord. So every time na nagagather sila, sinasamba nila ang Panginoon. Nagpupuri sila sa Lord. At patuloy nilang niluluwalhati ang Diyos araw-araw. Hindi lamang sa kanilang gathering, kundi maging sa kanilang buhay. Continuously exalted the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, sa buhay ng individual na mga mananampalataya, nagmamanifest yung evidence na ang Diyos, na ang ating Panginoong Jesucristo ay meron pong save, meron pong galaw, meron pong kilos sa buhay nila. At dahil po diyan, ang kaparaanan na yan, lalo pong naging attractive ang pananampalataya Kristiyano that time. Kaya yung mabilis na pag-usad, paglago ng pananampalataya ay dahil ang salita ng Diyos ay kanilang pinakikinggan, ipinangangaral, dinirinig, sinusunod, at sa pamagitan niya, as they grow in the Word of God, sabi niya, they increase rapidly, multiplied the numbers of the disciples. So yun po yung makikita natin dyan na napakagandang nangyayari. So, finally, gusto ko pong ipakita sa ating lahat na sa ating pong buhay, sa church po natin ngayon, kahit meron pong pandemya, hindi tayo pwedeng mapigilan para hindi lumago. Dahil ang salita ng Diyos ang pangunahing instrumento ng Panginoon para tumibay tayo sa hamon ng buhay. Dahil ang salita ng Diyos ang ating instrumento upang patuloy pong maipahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos. Narito po yung ilang mga final words na gusto kong ipakita. Manifestation that we are growing in the Word of God. Ito po yung una, we put our faith in Christ. When we put our faith in Christ, yan po ay malinaw na ebidensya that we are growing in the Word of God. Secondly, we trust and obey the Word of God. Kapag nag-establish po yung tiwala at pagsunod sa salita ng Diyos, ito po ay evidence that we are growing in the Word of God. We submit and obey our leaders. Kapag marunong na po tayong mag-submit at sumunod sa ating leaders, particularly in church leadership na itinalaga upang pamahalaan, pangunahan ng church, ito po ay nakatutulong upang mabilis na umunlad ang church. We share the message of salvation. Siyempre, hindi mo tayo titigil na mag-share ng message of salvation. Ang Ebanghelyo ni Jesus dapat patuloy na ipinangangaral. Hindi lamang ng mga apostol, kundi ng bawat mananampalataya. Lahat po tayo may calling to preach and share the Word of God. And finally, we open our home in Bible study. Kapag ginawa po natin bukas ang bawat tahanan at doon ay nagaganap po ang pag-aaral ng salita ng Diyos, yung mga kaibigan natin, yung mga pamilya natin, yung mga kakilala natin na imbitahan natin para sa regular Bible study sa tahanan, mag-i-establish ito para lalo mag-develop ang pananampalataya sa ating
Panginoong Jesus. So malinaw po, babalikan ko lamang po yung verse 7. Kung inyo pong titingnan yung verse 7, ganito po ang nangyari. And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and the great many of the priests became obedient to the faith. Continued to increase. At yan po ang isang magandang bagay na pwedeng mangyari at pwede natin maranasan sa panahon natin kahit may pagsubok. Patuloy na lalago sa pamagitan ng turo ng salita ng Diyos. At ang iglesia, ang ating pamilya, ang ating buhay ay makakaranas na tunay na pag-unlad. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon. God bless us all.